ng 5,000 yen. Ayan, may nagbigay ng 5,000 yen. At kung bibilangin natin kung magkano lahat ng naipon ni Yuna ay Good morning sa inyo lahat. At ngayon ay Sunday. So, bumubulong tayo kasi tulog pa sila sa loob. So, ako pa lang yung gising kasi lagi talaga akong maagang nagigising. So, ang gagawin ko kapag maaga akong nagigising ay magkakape muna ako. So, kape muna tayo. Few moments later. isa sa mga paborito ni Yuna Chang itong ubas na ito, yung kulay green, saka yung kulay, anong kulay ito, bebe? Murasaki. Ayan. So, favorite niya yan. Kaya, ayan. Sobrang lamig ngayong araw na to at dahil malamig ngayon, kahit Sunday, hindi kami makalabas. So, ayun. So, naisip ko na lang na dito na lang muna kami sa bahay para makapagpahinga rin kami ngayong Sunday. And then, hindi ang mahirap din naman lumabas dahil nga malamig at medyo sinisipon na rin yung mga bata. So, ngayong araw na to si Kuya Ichi nandun din sa biyenan ko, nagbabakasyon doon. Nagbabakasyon ngayon si EG kasi weekend kasi ngayon, so gusto niya talagang pumupunta ron every weekend
Kasi nandun yung lolo niya na lagi niyang kalaro din. Ayan. So yun, naisip ko ngayong araw na to kasi si Yuna Chang ay 4 years old na nung last September. Ne? Yon side is ne. Yuna Chang. So yun. Tapos bigla ko lang naisip na ayusin ko yung mga bagay na pwede kong ayusin ngayon. So, naalala ko kasi 4 na taon na ang nakakalipas nung nagsimula kaming mag-ipon para kay Yuna at kay AG. Sabi ko gano'n kay Aya, gusto kong bilangin kung magkano na yung naipon ni Yuna, at dahil wala pa sa bangko yung naipon niya, binabalak din namin na magbukas ng bangko para sa kanila. So bibilangin ko kasi nakakagulat lang na sobrang dami na palang naipon ng mga bata simula nung pinanganak sila. Ayan, lalong-lalo na si Yuna Chang. Dito sa wallet na to, ito yung dating wallet ko at dito ko nilalagay lahat ng ipon ni Yuna. Bibilangin ko lang kung magkano na yung naipon ni Yuna. Pinabalak ko na gumawa ng bagong bank account para doon ko na ilalagay yung mga naipon ko para kay Yuna. So yun, nag-start nga yung idea na to simula nung pinanganak din si Yuna kasi sabi ko mahirap talagang magkaroon ng pamilya, pero kung marunong kang mag-ipon para sa pamilya mo, sigurado magiging madali yung pamumuhay nyo. So nag-ipon kami nung pinanganak din si Yuna dahil maraming nagbigay sa amin ng mga maliliit na halaga para bilang pagsuporta at pagmamahal na nila sa amin. Binigyan nila kami ng maliliit na halaga. At syempre dahil binigay nila yon para kay Yuna simula nung pinanganak si Yuna, ang ginawa namin mag-asawa ay itinabi na lang namin yung pera na yon para maipon namin dahil para kay Yuna yun. And the other expenses na dapat gastusin namin para kay Yuna ay yung galing na lang sa mga pinagtrabahuan namin ni Aya. So ibig sabihin lahat ng naipon namin is galing sa mga nagbigay para kay Yuna. And then meron ding mga nagbigay sa amin simula nung ininyagan si Yuna sa Pilipinas. Doon kasi namin siya pinabinyag sa Pilipinas nung siguro medyo na late na rin yung pagbibinyag kay Yuna, mga magto 2 years old na rin siya kasi doon pa lang kami nakauwi ng Pilipinas. So nung pag-uwi namin ng Pilipinas nung bago siya mag 2 years old, doon lang namin siya napabinyag. And then yung mga ninong at ninang na mga kaibigan namin ay binigyan siya ng mga maliliit na halaga at inipon lang din namin lahat yon kasama nung mga binigay sa amin simula nung pinanganak namin si Yuna. So nandito lahat ng mga ipon na yon. Ayan. So ayan yung si Mama Aya. Ayan. Nandito yung mga ipon na yon. At gusto kong bilangin sana kasi binabalak naming mag-asawa na ilagay na sa bangko yung pera na to para nakasave na talaga para kay Yuna sa future ni Yuna. Ayan. So yun. Tapos ano pa ba? Tapos meron din kaming iniipon para kay Yuna at kay AG kasi binila namin sila ng maliliit na coin bank. Ayan. Na itong coin bank na to pwedeng makaipon ng 100,000 yen. At ito namang para kay AG ay pwedeng makaipon ng 300,000 yen. So binili namin tong coin bank na to and then every month na tuwing magtatrabaho kami, sa sahod kami ni Aya, binibigyan namin sila ng mga coins na tagpa 500 yen and then nilalagay namin dito. So hindi natin mapapansin na kada lagay nila naiipon na. Kaya kung papakinggan nyo, medyo parang mabigat na yung mga laman ng coin bank na to. Medyo matagal na rin namin nung iniipon to, pero ang mahalaga, kumbaga, may naitatabi ka talaga para sa kanila. So yun, sobrang nakakatuwa lang din na lahat ng naipon namin dito para sa mga anak namin is galing din sa mga pagmamahal at suporta ng mga kaibigan, kamag-anak na nagbibigay para sa kanila, para sa mga anak namin. So sobrang sarap sa pakiramdam na makakaipon ka dahil iisipin mo yung iniisip nila is parang kapag binigyan nila yung anak ng kaibigan nila o yung kamag-anak nila, yung batang pinagbigyan mo ay sa magulang din ang makikinabang. Pero syempre, iibayin natin yung thinking na gano'n na hindi lahat ng magulang gano'n ang ginagawa. Na yung iba naman, kahit binigyan mo yung bata, yung anak nila, pwedeng iniipon ng magulang yun para sa mga future ng mga anak nila. So gusto kong ilabas yung video na ito para maisip din ng mga tao na ganun yung ibang ginagawa ng magulang. Hindi lang kami, pero marami ring mga magulang na gumagawa ng ganun na iniipon nila yung mga binibigay ng mga ibang tao or mga kamag-anak, kaibigan para sa mga anak nila.
So ito, bibilangin natin kung magkano yung naipon ni Yuna simula nung pinanganak siya at hanggang ngayong 4 years old na siya. So kung makikita nyo, lumang-luma na rin yung mga sobre kasi 4 na taon na rin nakalipas yung iba. Ayan. Tapos dito sa sobre na to, may nagbigay rin ng 2,000 yen. Ayan. Kitty. Din dito sa sobre na Hello Kitty naman na to, ano, sira-sira na siya. お日様のお日様。May nagbigay ng 5,000. 5,000 yen. Ayan, may nagbigay ng 5,000 yen. 私は Tapos nung bininyagan naman siya sa Pilipinas nung bago siya mag 2 years old, may mga nagbigay din ng mga kaibigan at mga kamag-anak natin na naging ninong at ninang ni Yuna Chang doon. Binigyan siya ng total lang ganito. Tapos ang ginawa ko yung mga peso kasi yung mga binigay nila bago kami pumunta rito sa Japan, pinapalit ko siya ng yen at umabot siya ng 30,000 yen. Ayan. Umabot siya ng 30,000 yen. Tapos, itinabi ko na lang din dito doon sa iniipon ko para kay Yuna. Ayun, bukod sa mga sobre na naibigay sa amin, meron din mga nagbigay na hindi na rin nakasobre. So, ang ginawa ko, marami kasi yun, ginawa ko na rin buo yung mga pera na yun. At umabot din siya ng, ayan, 40,000 yen. Ayan, so di bali marami rin yung mga nagbigay ng hindi nakasobre tapos binuo ko na lang siya para maitabi ko siya ng nakabuo. So yun, di bali ito yung mga ipon ni Yuna at kung bibilangin natin kung magkano lahat ng naipon ni Yuna ay umaabot siya ng 91,000 yen. Di bali umabot siya ng 91,000 yen at kung i-convert natin siya in peso ay siya ng 42,000 peso. So yun, mula nung bata siya, simula nung pinanganak si Yuna, ayun, nakaipon na siya ng 40,000 peso at mamaya or bukas ay pagagawa namin siya ng bank account para magkaroon siya ng sariling ipon or sariling bank account na pwedeng paglagyan ng ipon niya. Ayun, para mas safe talaga yung mga perang naipon namin. Kung about naman dun sa mga nangyayari kay Yuna, about halimbawa na lang sa vaccine, kasi dito naman is ang bata kasi libre sa lahat sa ospital. Ibig sabihin nun, kaya sila nagiging libre kasi nagbabayad kami ni Aya ng health insurance dito sa Japan. So yung binabayad naming health insurance, yung mga anak namin, si Yuna at si EG, ay libre na sa mga vaccine, sa mga pagpapacheck up at mga gamot na kailangan nila kapag nagkakasakit sila. Kaya ang maganda lang sa ginagawa kasi namin dito, kaya nakakaipon kami para sa mga bata is budgeting talaga. Kumbaga parang lahat ng sinesweldo namin ni Aya ay binabudget namin sa pang-araw-araw namin, pati pangangailangan nila Yuna. And then yung mga naiipon namin na binibigay ng mga taong nagmamahal sa mga anak namin ay iniipon namin para pagdating ng panahon may makikitang naiipon para sa kanila. Or sana itong pera na to makita nila EG at Yuna paglaki nila na yung mga naipon na pera para sa kanila na galing sa mga taong nagmamahal sa kanila ay maigastos nila ng maayos. So yun, kaya ang balak na lang namin is gagawa talaga kami ng bank account para kay Yuna at kay EG. Tapos yung mga perang naipon namin para sa kanila ay ibabangko namin para balang araw meron silang maidudukot kapag kailangan nilang. Ayun, maraming salamat po sa inyo sa panonood ng video na ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay i-like mo na. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aming channel ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga videos. Ayan, maraming salamat po sa inyo, bebe. Sabihin mo salamat po. Salamat po. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod na kabanata. Sayonara.